Everyone, this is Kibo Vlogs, a Filipino actor based in Kingdom, Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad ko pa natin reaction video ang Barda Compilation. So without further ado, let's start this reaction video. Ano meron? Ano to? Alberto ba to? Ang dami talaga mga video na hindi ko pa napapanood. Nanood ba kayo ng F4 kahapon? Concert sa Pinas? Ay. Kita ko na. Ay, yan pala yung kinanta niya dyan. Cute. Di bali na lang. Dito eh. Yeah. Raining in Manila. Raining Manila pala yung atake niya. Hindi ka ba? Ay, tapos na pala yun. Ay, patingin. Ay, wait. Hindi na ako spotted. Ay, sino yung kasama niya? Is that Nikki ko? Ala, ang gwapo ng kasama niya. Sheks! Ganda ng katawan. Ganda ng katawan ng kasama niya, ha? Sa Mulita to. Ay, ano to? Rush for Win? Wait. Ano ba si David? Ay, hindi masyado. Anyways, ay, si Miss Darrets, ang tagal ko nang hindi nakita, ah. Ano? Fortesa. Ay. Sino natin? Mr. David Licauco, abay sinakripisyo ito para lang may patunayan kay Miss Barbie Fortesa. Kung saan ay kung meron mang isang tao na masasabi natin na talagang napaka-professional when it comes to dito po sa trabaho, isa sa mga halimbawa nito si Miss Barbie, kasi sa mga interviews niya, isa sa pinaka-hate niya is yung mga malit, no? At talagang napaka-professional niya. She's very early sa time na ibinibigay sa kanya. Talagang never po siyang na-late sa buong journey ng kanya pong pagtatrabaho bilang artista. Kaya naman dahil po dito, dahil di siya nalilate bilang isang professional na artista, syempre ayaw niya rin na may nalilate, lalo na't ayaw niya rin na pinag-aantay siya or nagiging cause yun ng delay ng mga trabaho niya. Kaya naman panoorin natin to. Teleserye or movie kung dati ay madalas akong maliit, ngayon hindi na dahil kay Barbie kasi kagalit siya sa akin. So I think kasi next ko na mga teleserye or movie kung hindi ko man siya kasama, hindi na rin ako late. Sa pinakamalaking pagbabago at pinakamalaking bagay na natutunan nitong si Mr. David Licauco dito po kay Miss Barbie Fortesa, yun nga yung pagiging professional pagdating po sa time. Alam po natin na si Mr. David Licauco, meron po siyang inamin sa kanya mga interview, meron kasi siyang tinatawag na sleep apnea, kung saan ito po yung obstructive sleep apnea na pinakakaraniwang nangyayari kapag humaharang yung kalamnan sa likod ng lalamunan habang natutulog, na nagiging sani ito ng pagbabara sa daluyan ng kanyang hangin. Karaniwan itong nangyayari sa mga matataba, mga umiinom ng alak bago matulog, o kaya may malaking tonsil. At dito po is nakakaranas po si Mr. David Licauco na tinatawag na sleep apnea. Kaya may mga pagkakataon na kahit gusto niya pang or may mga chance talaga na nalilate siya sa kanyang mga schedules. Iyon po yung pinaka-biggest reason eh. Pero sinacrifice ni Mr. David yun. Talagang pinilit niya yung sarili niya na wag malit dahil yun ay ayaw ni Miss Barbie Fortesa. Ngayon, kung susuriin natin, iba kapag ang isang lalaki ay iniiwasan yung mga bagay na alam niyang ikakagalit ng isang babae, ito po isang senyales na talagang una, syempre, may respeto, no? May respeto yung lalaki sa babae. Kapag alam ng lalaki na may mga bagay na ayaw ang babae, halimbawa, yung yun nga, pagiging late, di ba? At pinili niyang iwasan ito, ito'y malinaw na tanda ng respeto na ipinapakita niya na mahalaga sa kanya ang boundaries ng mga babae. Ganon din naman, handa siyang magbago para sa kapakanan
napakanan ng kung anumang relationship na meron sila. True. Kung dati ginagawa niyang isang bagay pero iniiwasan niya na ito, matapos malaman na ikinakasama ng loob ng kanyang partner, ibig sabihin ay pinapahalagahan niya ang relasyon at pinipili niyang umangkop upang mapanatili ang kapayapaan. So nakikinig din siya at may malasakit. Ang pakikinig at pagtugon sa sinasabi ni Barbie ay tanda ng tunay na malasakit at pinapakita ni David na hindi lang siya nakikinig kundi ginagawa niyang aksyon para iparamdam na pinapahalagahan niya ang nararamdaman ng isang babae. And of course, syempre, isa sa pinaka nakita natin dito kay Mr. David, meron siyang tinatawag na emotional intelligence and maturity. Ang pag-iwas sa mga bagay na ayaw ni Barbie ay hindi madaling gawin. Kung hindi matured ang isang lalaki, ang pagpili niya na kontrolin ang sarili ay indikasyon ng pagmamahal na hindi lamang nakabase sa emosyon kundi sa commitment. So dahil dyan, mas hinangaan ni Barbie Fortesa ang isang David Licauco kasi willing siya to change willing siya na magbago, 'di ba? Doon po sa isang bagay na kinaayawan ni Miss Barbie Fortesa. So maaaring ito po ay isa sa mga tanda, no? Ito kasi yung mga nakikita nating tanda na talagang may special itong si Miss Barbie Fortesa kay David Licauco para gawin niya po 'yon, 'di ba? At their early na pagtatrabaho nila kasi unang araw kasi nila late talaga si David kaya sobrang nagalit talaga si Barbie na bagay na iniwasan ni David Licauco. Maaaring ito'y tanda ng pagmamahal, ang pag-iwas ng lalaki sa mga bagay na ayaw ng babae. Kung ito'y kusang loob, tapat at may respeto, ngunit hindi ito dapat ituring na tanging sukatan ng pagmamahal. Ang pagbibigay ay mas malawak. Ito'y nasusukat sa tiwala, respeto, komunikasyon at pagtanggap sa isa't isa. Kaya kung ang lalaki sa buhay mo iniiwasan ng mga bagay na ayaw mo, tanungin mo rin ang sarili mo, ginagawa ba niya ito dahil mahal ka niya o dahil ayaw lang niyang mainis ka, dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang umiiwas kundi umuunlad para sa kabutihan ninyong dalawa. So yun po yung dapat nating alamin. Pero sa pagka-observe ko naman kay David, sobrang laki ng changes, 'di ba? Pinagbuti niya, talagang inaral niya yung mga karakter na binibigay sa kanya kasi ayaw niya maging cause of delay. Pinatunayan niya kay Barbie Fortesa na kaya niyang makipagsabayan sa galing ni Miss Barbie sa aktingan. True, nagbago din talaga siya sa totoo lang. Halata din naman talaga na nagbago siya. Di ba? If I believe it. Ay, ano to? Ito dito yung humubad si David Licauco, if I'm not mistaken. Ito ata yung humubad talaga siya dito. Fuck! Charis! Wala na. Hubad talaga siya, no? Para pap, 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 para pap, pap, di ba? Hubad talaga ni David dito ngayon sa Cebu. Anyways, that is all for today's video. Our part of compilation. This is Kibo Vlogs. See you on my next vlog. Bye.